Noah, save yourself! Hayaan mo na ako dito. Kalabanin si Scourge. Ligtas mo ang sarili mo. Hahaha, tapos ka sa akin ngayon, Optimus Prime. Tama mo yan si Optimus Prime. What's up? Hoy, kutong lupa, nagpapatawa ka ba? Gusto mong isunod kita kay Optimus Prime? Noah, iligtas mo na yung sarili mo. Hayaan mo na ako dito para hindi ka mapahamak. Umalis ka na. Sige, okay. Sabi mo eh. Ikaw nang tinutulungan, ikaw pa yung galit. Bahala ka dyan. Ba, loko yung batang yun ah. Uy, Noah! Joke lang yun! Tulungan mo ako dito! And itong toy na re-review natin for today, this is the Transformers Studio Series Noah Diaz Exosuit. Now, as you can see, ganitong klaseng packaging ang meron siya sa harap. May design siya kagad dito nung supposed to be exosuit na itsura niya sa movie. Pero dahil sa window dito, nakita natin kagad na parang iba agad yung itsura niya. Anyway, sa likod, ganito ang itsura niyan. And makita mo na rin yung alt mode niya. And sa side, picture lang ulit dun sa movie. And then sa kabila, ganun lang din. And sa ilalim, mga writing stuffs lang. Pag na-unbox natin dito si Noah Diaz, meron lang tayong makuha ditong note from Hasbro. We also have here yung ating manual para sa kanyang transformation. And as you can see here na naka-ties pa si Noah Diaz, nakatali pa siya sa kanyang background. So, iantay na natin yan. And nandito na ang ating main figure na si Noah Diaz. Check muna natin yung pinaka-details niya out from the box. Yan ang pinaka-itsura niya. Yan ang details niya. Kahit pa paano, madami-dami naman siyang details dyan. Medyo weird lang yung paa niya. Ganun yung itsura ng paa niya. Parang paa ni Optimus Primal. Parang masyadong malaki para sa kanya. And then, yan pa. Ganito na may itsura niya sa likod. Ayan. Actually, sa packaging pa nga lang, alam na natin na medyo malayo ang itsura doon sa movie. Kasi sa movie, ito ang pinaka-look niya. So, yung chest part pa lang, ibang-iba na, yellow. Pero dito sa toy natin is black. Then, yung helmet nila, ang laking difference. Kasi dito is parang helmet ng Halo yung nangyari sa toy. Pero dito sa original design is parang pang-astronaut pa nga. Ang laki talaga ng difference. And of course, ang pinakamalaking difference pa is yung malaking backpack niya na jet. Ewan ko, ba't kaya sila nag-decide na gawin ganyan yung pinaka-transformation ni Noah Diaz? Never naman siya naging jet sa movie, pero anyway, para na lang sa kanyang articulation, yung head niya is on a ball joint. So, pwede mong ma-rotate yan ng ganyan. Medyo mahirap i-rotate yung head niya. Meron siyang look up, at least kahit pa paano maganda yung look up niya. And yung kanyang look down, wala na gaano. And yung kanyang shoulder, naka-ball joint lang din. So, naro-rotate yan. And then, yung kanyang arms wide open, ganyan. Kanyang arms wide open, which is good. Pagdating sa bicep niya, wala nang articulation. Sunod na articulation niya is nandito na sa kanyang elbow. Yan, which is naka-ball joint lang din. Kaya pwede mo ring to rotate yung part na yan. Sa kamay, wala na. Sa waist niya, meron naman siya rotation sa waist. And actually, may konting crunch pa nga sa pinaka-waist niya. Pero yung pinaka-rotation niya, tumatama na kasi yung legs niya, kaya hindi mo ma-rotate 360. Legs niya, mataas-taas naman yung kanyang high kick. Obviously, yung back kick niya hindi niya magagawa dahil ang laki ng jet niya sa likod. And yung kanyang knee bend, ganyan. Oh, may hollow earth doon. And then, pagdating sa paa, ayan, ball jointed din. So, na-up and na-down. And then, naiikot. Then, may mga swivel din siya. So, parang ganyan dapat ang itsura niya sa likod. Okay, yun. Para hindi nga naman nakaharang sa pinaka-legs niya sa likod. Okay. Ayun! Pwede naman palang matanggal. So, which is good. At least, pwedeng matanggal yung pinakamalaking backpack niya ng jet. Ang naging problem lang, pag tinanggal niya yung backpack niya, masyadong naging flat yung likod niya. I wish sana hindi ganito ka-flat pag tinatanggal yung jetpack niya sa likod. Pero since natanggal yun, ayun, may naka-ball joint din pala yung pinaka-waist niya. Pwede mo na siyang i-bend ng ganyan. So, meron ng articulation na dagdagan. So, yung back kick niya, yan. At least mas okay na yung articulation niya. Mas makakagalaw na ng maayos dito si Noah Diaz. Pero yung dito sa kamay niya, looks like hindi pwede. Ang sad naman nun. Bakit naman ganon? Sana even itong maliit na to, pwede rin matanggal. Pero apparently guys, hindi.
Hindi pwede matanggal. So, may sagabal talaga siya. Bakit naman? Ito nga, may accessories pa nga siya dito. Sana naging accessories na lang din to rather than naka-fix ng ganyan yung sa may arms niya. Nakakainis pag yung ganyan eh. Wala tayong magagawa dyan. Ito yung kanya, ang pinaka-bang-bang. Ang itsura niya, may orange dyan sa loob. Maganda naman yung details neto. And then may peg lang siya doon na pwede natin ikabit dyan sa kanyang kamay. Yan. Obviously, dito sa kabila, hindi pwede. Kasi nga, yun na nga may nakaharang What if kung gusto kong ilagay sa kanan yung baril? Hindi na pwede, di ba? Kasi nga, Phoenix nyo tong blade na to. Blade ba to? Hindi ko alam kung blade yan Pero, yun nga, nainis ako sa toy pag ganun, yung mga naka-fix na bagay-bagay. Dapat hindi naman naka-fix. Anyway, yan ang itsura niya. Pag pinahawak na sa kanya yung kanyang beng-beng. Yan, sige, barilin mo si Scotch. Putuk. Ganun, no? Check naman natin yung kanyang pinaka-jet pack. And then, pwede mong gawin niyang ganyan. Parang kay Falcon, parang alalay niya. Ang laki naman ng alalay. Ay, pero, syempre, yun nga ang pinaka-gimmick nun. Pwede nating ikabit yan dito sa kanya. Na kung saan, yan, pwede niya maging jetpack yan. Pwede siyang maging si Leader 1. Ikaw na ba si Leader 1 ng GoBots? Hindi, pero yan lang. Pwede siya siguro mag-glide ng ganyan. Para saan pa to? Pwede mo rin siguro palabasin na nagtatransform si Diaz. Yan. So, naging jet siya. Ganun. Pwede rin siguro ganun. Wala naman something special pa dito sa jet niya other than nafo-fold lang nga. Parang kulang. kulang pa sa gimmick yung jet niya na to. Para sa height ni Noah Diaz, ang height niya is around 3.5 inches lang siya. And ang maganda niya, compare natin sa iba pa nating Rise of the Beast na figure. Sad to say guys, wala pa akong Mirage from the Rise of the Beast na movie. So right now, i-compare na lang natin siya sa iba pa niyang kasama doon sa movie, which is yung ating Yolo Park, Bumblebee, Yolo Park, Blink, Yolo Park, Optimus Prime, and of course, ang ating Yolo Park AMK series na si Scourge. Yan, no? Siya yung binugbog ni Noah Diaz. Of course, include natin yung ating core class Optimus Prime. Makita nyo yung scaling nilang dalawa. And mag-include na rin tayo ng ating Studio Series Soundwave. Yan ang itsura niyan. And sa iba pa nating human figure tulad ng ating Hammond Collection, Dr. Ellie Sattler. Mas malaki yung mga Hammond Collection. And of course, ang ating Quintesson Judge from Siege Line. So, yan ang ating height comparison. If you are planning to buy the Studio Series Noah Diaz, ang price range niya sa ating mga local toy store is 999 pesos. But again, depende yan kung saan kayo makakuha ng specific copy ninyo or kung may makukuha pa kayong specific copy nito kasi medyo di ko na siya nakikita ngayon sa mga malls. There you have it now guys. Ito na ang ating Transformers Studio Series Transformers Rise of the Beast Noah Diaz. What do you think of this small core class natin na Noah Diaz? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, these are the times na kung saan mas maganda kumuha ka na lang kasi parang wala namang ibang nilabas na figure na Noah Diaz or included si Noah Diaz from the movie Rise of the Beast. So, yun na lang ang kukunin ko rather than wala ka Noah Diaz sa collection mo. Mag-a-add up ka sa collection mo, especially kung Rise of the Beast line talaga yung pinaka-gusto mo or yun yung collection mo. Mas maganda dapat meron ka rin itong ganitong klaseng character. Pagdating sa aesthetic niya, pagdating sa design niya, hindi ako satisfied, especially pagdating sa helmet niya. Kung ginaya sana talaga nila yung pinaka-helmet niya dito, maybe natuwa pa ako ng konti kahit na yung color niya sa chest is iba. Okay na sa akin yan, madali namang i-paint yan. Pero given na totally iniba nila yung helmet, so parang doon pa lang, di na ako natuwa. Even yung paa niya, ang laki talaga Feeling ko parang paa ng pitbull to So sa overall design niya, medyo hindi ako ganun ka-satisfied. Although, pagdating sa articulation niya, doon medyo natuwa naman ako kasi kahit na core class lang siya, somehow naglagay sila ng ball joint dyan sa pinaka-waist niya. Ang tendency nun is that mas ma-articulate natin or mas ma-proposing natin ng maayos dito yung ating figure, diba? So, mas lumawak tuloy yung playability niya rather than di sila naglagay ng waist articulation dyan. How about you guys? Kukuha din ba kayo niyan? Noah Diaz na yan? Isa ba yan sa mga gusto nyong i-add up para sa collection nyo ng Rise of the Beast na Transformers nyo? Or para sa inyo, yung mga robot lang talaga ng Rise of the Beast ang gusto nyo? Let me know naman sa comments down below.